Okay, pag-usapan po natin, benepisyo na pagkain ng oatmeal araw-araw. Okay, mahilig ba kayo kumain sa oatmeal? Ang oatmeal, napakaganda. Pwede siya sa may diabetes, pwede siya sa mataas ang cholesterol, pwede rin siyang pampapayat. Natin, Yan. Siyempre, breakfast natin, hilig natin, di ba? Tapsilog, kanin. Pero kung papalitan natin ng oatmeal, magtitiis lang tayo, maraming mangyayari sa katawan. Ang oatmeal kasi mataas siya sa fiber, high fiber. Okay, plant-based protein siya, mas healthy siya. Hindi naman ganun kamahal. Tingnan natin yung benefits. Number 1, ang oatmeal nakakababa ng cholesterol. Okay, yung bad cholesterol niya napapababa nito. Ang oatmeal kasi meron siyang soluble fiber. Ang tawag ay beta-glucan. Okay? Ang maganda dito, itong soluble fiber na absorb niya yung cholesterol, nalalabas niya sa katawan natin. Marami ng pag-aaral ng oatmeal para sa cholesterol. Ang nakikita dito, nabababa yung cholesterol ng 10%. So, ibig sabihin ng 10%, siguro mga 25 points yun, 20 o 25 points. So, pag ang cholesterol mo, palagay natin ay 250 milligrams per DL. Pag kumain ka ng oatmeal araw-araw, yung 215 cholesterol mo, pwede bumaba ng 225 na lang. Diba? So, kung nakainom ka ng gamot sa cholesterol, simvastatin, atorvastatin, baka pag nag-oatmeal ka, mag-normal na yung cholesterol mo, ay tanong mo sa doktor mo, baka pwede natigil yung gamot. Diba? Kasi nga, special tong soluble fiber na beta-glucan. Maraming pag-aaral. Lowers bad cholesterol, bababa ang total cholesterol. Dahil nabababa ang cholesterol, less bara sa puso. Napakaganda. Di ba? Tulong sa heart disease. Maganda nutritional value ng oatmeal. Bukod sa high fiber siya, marami siyang potassium. Ayun, napakaganda. Mainit ngayon. So, pag mainit, marami low potassium. Marami siya sa magnesium. Ang taas ng magnesium content niya. Yan ang dalawang napakahalaga sa puso, sa muscle, magnesium, potassium, vitamin B6, iron. May protein din siya at fiber. Number 2, bukod sa cholesterol at sa puso, napakaganda ng oatmeal para sa may diabetes. Pampababa ng blood sugar, pang-control ng blood sugar ang oatmeal. Siyempre, baka a little gutom ka lang, pero nakakatulong siya sa insulin resistant. Ibig sabihin, mas nagagamit ng katawan natin yung insulin. Okay? Kasi ang nangyayari, pag kumain tayo ng oatmeal, siyempre, nakain natin siya, mabagal ang pagpasok ng carbohydrate sa katawan. Mabagal yung pag-absorb niya. Yan ang maganda dyan. Mabagal ang pag-absorb. So, pag mabagal ang pagpasok, dahan-dahan ang taas ng blood sugar. Okay? Unlike kumain tayo ng tinapay o kanin, pag kinain mo yung kanin, mabilis mapapasok sa katawan. Ito, mas mabagal. Mas dahan-dahan siya. Okay? Good for diabetes. Subukan nyo. Okay? Baka mapababa blood sugar nyo. Mabawasan ng gamot. Diba? Hindi ko sinasabi ipalit ang oatmeal sa gamot, sa diabetes, sa cholesterol. Iinom pa rin. Pero depende nga kung gaano tayo ka-stricto sa sarili. Nag-oatmeal, nagda-diet, nag-exercise, pumapayat. Baka nga matigil mo gamot mo kung talagang, depende naman sa number. Kung number ng cholesterol mo, nag-normal na, o blood sugar mo, nag-normal na, pwede na magbawas. Papaalam nyo na sa doktor nyo. Sintomas ng diabetes at insulin resistance, laging pagod kung mataas ang blood sugar, ihi ng ihi kung mataas ang blood sugar, ayan, laging gutom, naghahanap ng matamis, di ba? Naghahanap ng maalat, namamanhid ang kamay, paa, tapos pag matagal na yung diabetes, ayan, parang nangingitim na dito sa leeg, dumadami skin tags. So, it helps control blood sugar, ang oatmeal. So, cholesterol, diabetes, maganda rin sa tiyan. Problema sa tiyan. Constipated, makulo ang tiyan, irritable bowel, pwede ang oatmeal. Okay? Gusto natin ng good bacteria. Maganda rin niya sa mga good bacteria sa tiyan natin ang oatmeal. Ano ang signs na healthy ang tiyan natin? Regular ang bowel movement.
Sa oatmeal, magiging mas regular ang bowel movement natin. Kasi nga high fiber siya. Ang sekreto lang dito, pagkakain ka ng oatmeal, para gumanda ang dumi mo, kailangan sasabayan mo ng maraming tubig. At least 8 to 10 glasses of water. Basta maraming fiber, maraming gulay, maraming oatmeal, so magiging bulky ang dumi natin eh. Sabihin, magkakaroon ng texture. Pero pag hindi ka uminom ng maraming tubig, marami kang oatmeal kinain, titigas lang yun. Titigas. So, titigas lang yung dumi mo. So, dapat habang nagbabulk forming, sasabayan mo ng maraming tubig, kaya nga mga fiber supplement with 1 glass of water, para pag lumaki siya, basang-basa siya, malambot siya, mabilis ang paglabas ng dumi. Diba? Kung walang fiber ang kinakain natin, puro tayo kanin at karne, mangyari, walang body yung dumi natin, payat na payat, titigas, at medyo mahirapan tayo dumumi, magkakaalmoranas pa. So, regular bowel movement, gulay, at oatmeal. More energy, napakaganda. Sa tiyan, sa mental health, actually, pag maganda daw ang tiyan natin, maganda rin pag-iisip natin. Connected din yan. At regular yung oras ng pagdumi. Less stress pa tayo. Yung mga may irritable bowel syndrome, tulad ko yan, makulo ang tiyan, masakit ang tiyan, mahilab ang tiyan. Subukan nyo unti-unti itong oatmeal. Kasi meron siyang good fiber. Kung ayaw nyo ng oatmeal, yung mga green leafy vegetables, pwede rin. Pero itong oatmeal kasi, medyo parang sakto yung fiber niya, pang cholesterol talaga. Yung mga makukulo ang tiyan, yan, minsan constipated, masakit ang tiyan, parang may sipon-sipon, minsan masyado malambot ang dumi, minsan matigas naman ang dumi, masakit ang tiyan. Ang oatmeal, posible makatulong din sa utak. Bakit maganda sa utak? May vitamin E siya, meron siyang magnesium, may zinc, may phosphorus, maganda rin yung pagpasok ng energy. Possible makabawas sa depression. Okay, maganda kasing carbohydrates ng oatmeal. Hindi naman proven, pero parang maganda rin siya. Good source of protein, pampalakas, healthy protein, di ba? Wala naman taba to eh. 10 grams of protein, meron yan. Lalagyan mo pa ng konting prutas. Katulad yan, saging, mas healthy pa. High potassium na nga yung oatmeal, high potassium pa ang saging. Ito ang gusto natin. Bukod sa cholesterol, diabetes, maganda sa tiyan, pampapayat ang oatmeal. Diba? Sabi nga na iba, pag kumain siya ng oatmeal, gutom sila. Okay lang, gutom. Gusto natin magpapayat, laging gutom. Diba? Gutom konti sa umaga, konting tiis, gutom sa tanghali, gutom sa gabi. Kasi nga, sanay yung tiyan mo kumain ng marami, nagbawas ka ng kain. So, magugutom ka initially. Pero pag nasanay na yung tiyan mo sa konting kanin, pag sinanay mo na isang linggo na medyo gutom, makikita nyo, sanay na yung tiyan ko sa half cup o 1 cup rice lang. Pag ginawa ko ng 2 cup rice, bondat na ako. Kasi lumilit yung tiyan eh. Mas kaya mo na sa mas konti. So, mas busog ka sa oatmeal. Good source of fiber. Kasi yung fiber maganda sa digestion. Pag mas busog ka sa oatmeal, mas hindi ka kakain. Yan. Meron pang mga ibang pagkain na pampabusog din Apple, pampabusog. Diet din yan. Avocado, yan, no? Mga strawberry, pwede rin yan. Munggo, gulay, busog din. Itlog, busog ka rin sa itlog. Diba? Huwag lang masyadong mamantika. Number 8, pampapayat. Ayan, no? Lose weight. Yan ang gusto natin, no? Pampasexy. Oats, may beta-glucan. Maganda sa blood sugar. Pampababa ng cholesterol. Pampapayat. May pag-aaral nga, pumayat ng mga 20 pounds, eh. Tapos yung oatmeal, sasabayan mo ng saging. Ang saging, pampapayat din. Yan, no? May beta-glucan ang oatmeal na nagpapabusog sa atin. Meron siyang peptide, special peptide, nagpapabusog. Sa balat, pwede rin naman sa balat, pero sa balat, oatmeal face mask. Kung may napapanood kayo sa mga videos, yung mga pampaganda, yung oatmeal, iba't ibang halo, nilalagyan ng honey, ini-init, minsan nilalagyan ng parang konting lemon, tapos dinudurog, mina-microwave, nilalagay sa mukha, mga 10 minutes, tinatanggal dahan-dahan. Pagtanggal mo, malambot na kasi
napipil niya yung mga dead skin eh. So, merong style ng oatmeal face mask. May other uses pa siya bukod sa kinakain. Ano lang ang side effect? Okay? Siyempre, high fiber siya. Kung bago ka lang dito, hindi ka sanay sa high fiber, puro kakanin at fried chicken lang, nag-high fiber ka bigla, baka lang mabigla yung tiyan mo. Dahan-dahan. Baka mag-bloating, magkabag, mahangin ng tiyan, baka magtae ka lang konti. Sa una. Okay? Pero otherwise, wala naman dapat malaking side effect. Maraming klaseng oatmeal, tingnan nyo na lang, instant oatmeal, ibang oatmeal. Actually, maraming mas magandang oatmeal. Yung instant oatmeal, pwede na rin naman, pero titignan nyo pa rin. May ibang oatmeal kasi marami na hinalong pampatamis. Eh. O baka may chocolate pa, may ano pa kung ano hinahalo. Baka hindi rin ganun ka-healthy. So, pili tayo na mas healthy na oatmeal. Okay? Bloating and gas, ingat tayo. Ito, syempre, ingat tayo sa pag oatmeal lang at saging, 'di ba? Pag wag naman sobrang unli toppings, baka nilagyan mo na ng itlog, ulam, kung ano pa nilagay mo. Nakakataba na yan pag sinobrahan mo. Baka nilagyan mo pa ng sugar, chocolate chips, sweet food items. Eh, hindi na healthy yan. 'Di ba? Oatmeal, konting gatas, konting saging, konting strawberry, konting apple, yan po healthy. Okay? So, kung may problema kayo sa cholesterol, diabetes, overweight, may edad, kung gusto nyo magpapayat konti, subukan nyo. Baka ito pala yung sikreto para pumayat kayo. Salamat po.